This program is brought to you by Honda, Kawasaki, Suzuki, and Yamaha. Inaabangan ng maraming riders ang pagsapit ng Burr months, lalo pag palapit na ng palapit sa Pasko. Perfect na kasi ang rider weather pag pumalo na ang amihan. Di na masyadong maulan, malamig ang simoy ng hangin, at ubusan na ng vacation leaves. Pagdating sa epic rides, sa norte ang tungo ng maraming riders na naghahabol ng adventure. Welcome back mga kamotor to another episode of Ride Motor, the show for riders and soon-to-be riders. Prof, may napapansin ka ba sa simoy ng hangin? Simoy ng hangin. Alam mo, wala akong kinalaman dyan ha. Kumain ako ng kamote kanina pero hindi ako yun. Wala ako doon. Hindi yan ang tinutukoy ko, Prof. Yung simoy ng hangin, di ba? Malamig na. It's December. Oh. Alam mo naman, pag December, di ba? Oh, taba ka. Nagtatago tayo sa mga inaanak natin. Namingi sila ng aguinaldo. Nandito ang anak. Oh, wala naman. Tinatakot mo. Wala ako Kundi, nakita. ang ibig kong sabihin, tuwing December, umpisa na ng epic ride season. Ah, tama kasi malamig yung simoy ng hangin. Kahit tanghali. Tapos wala ng bad weather. It's dry all the way, very sunny. Sarap mag-epic ride. Kita mo naman, kinakapalan ko na ngayon mga jacket ko tuwing din, lumalakad ako din. tayo. Prof, hindi mo ba namimiss yung mga lakad natin kung saan tinataak natin yung mga mahabang highway, twisty mountainous roads? What do you say mag-ride tayo at mag-detour tayo papuntang norte? Alam mo, mind reader ka talaga. I was just thinking, yung episode 1 natin, namimiss ko siya. Surfing, beach. Pero pwede ba natin ulitin? Ibang beach naman. Ah, saktong-sakto dahil ang destination natin for this week ay La Union. Di ka talaga updated sa millennial language ng mga kasama kong ka-generations ko. Ang updated na tamang pangalan ng La Union ngayon ay LU. JSYK. JSYK. Just so you know. Oh! LOL. Talagang hip na hip ka talaga, Prof. I feel so. Hashtag blessed pag ikaw ang kasama ko. TBH. Hindi lang tayo blessed dahil sa destination natin. Blessed din tayo dahil sa mga bikes na i-feature natin. Bikes! May sinabi kang S. Dalawang motor na naman pag-usapan natin. Oh, please, Prof. Last 2 episodes na natin to, i-full throttle na natin to all the way. Dalawa ang mga bikes na i-feature natin. We've got 2 of the hottest bikes right now, the Honda CRF 150L and the Honda ADV 150. Dalawang Honda CRF 150L. Dual sport bike, go anywhere, anytime. Tapos yung Honda ADV 150, yan yung pinagkakaguluhan sa Facebook ngayon, napabasa ko lagi. It's a combination of scooter, off-road capabilities, inuhan. Tama ka, Prof. At dahil malakas tayo sa ating mga kaibigan, nakahiram tayo ng 2 of the hottest bikes right now. OMG, I'm so shocked! Nangangati na yung gloves ko. Mag-ride na tayo, let's go. Twist the trap. Kita nyo naman, 6'6" sa Aguinaldo ang ating programa. Aguinaldo, nakita mo na naman, ano? Asan yung mga inaanak na? Hindi kita inaanak, lumayo ka! Ikaw, lumayo ka! Relax, Prof. Hindi natin kailangan magtago sa ating mga inaanak dahil wala sila dito. Okay. Gusto mo, umpisahan na lang natin ang ating programa. Sige, let's ride na! When the Honda ADV 150 was first unveiled in Indonesia, mabilis na kumalat ang mga litrato at specs nito sa social media. Libo-libong Pinoy rider ang humanga sa disenyo ng scooter na ito, which Honda claims can tackle adventure territory. Because it shares the same design DNA with Honda's full-size adventure scooter, the XADV, maraming Pinoy riders ang na-excite at nanawagan sa Honda na ilabas din sa Pilipinas ang bike na ito. Pero uubra kaya talaga ito sa adventure conditions dito sa Pilipinas?
Para naman sa mga veterano na sa off-road riding, wala pa ring tatalo sa isang bona fide dirt bike. A motorcycle that was specifically designed to handle the roughest terrain. Ang CRF 150L ang isa sa mga mas affordable na dirt bike sa lineup ng Honda. Dirt bikes like the CRF 150L are unbeatable in rough terrain. Pero kamusta naman kaya ang performance niya sa long ride sa sementadong daan? Pag sinabing surfing, La Union kaagad ang unang pumapasok sa isip ng maraming tao. This is the perfect choice of a lot of people in Metro Manila when they want to learn surfing. Alagang-alaga ng mga surfers sa LU ang beaches nila dito. At pagpasok mo pa lang dito, ramdam na kaagad ang surfer vibe. Pero alam nyo ba na maraming surfers ay motorcycle riders din? Sabi kasi nila, parehong thrilling ang pag-ride sa motor at pag-surf sa waves. Pero hindi lang sa surfing sumisikat ang La Union ngayon. Meron din kasing mga farms dito na nagtatanim ng grapes o ubas. Kung dati, kailangan bang i-import ang ubas, ngayon, pwede nang makatikim ng grapes na galing Pilipinas. Ano, Prof? Hindi ba ayos ang ating destination and bikes for this episode? Tama ka dyan, Pao. Gustong-gusto ko siya. Ika nga ng mga ka-generation ko, mga millennials. It's so lit AF. Prof, hindi yata maganda ang ibig sabihin ng AF. Pangit pakinggan yun. Alam mo, dapat pag-aralan mo ang lengguwahe namin mga kabataan, mga millennials. Ang ibig sabihin ng AFI, as promised. Oh my God! Hindi yun ang ibig sabihin ng AF, Prof. But if you like cool destinations, cool bikes, and if you're cool... Oh, like me, of course, like me. Well, huwag kayong maalis dahil magbabalik ang ride mo to. The show for riders? And soon to be riders, Let's ride na! Up next, hahataw kami ni Prof. M patungo sa LU. At mamimitas ng ubas. At syempre, para mag-surf. At susubukan din namin ang Honda ADV 150 at CRF 150L sa long ride to La Union. Kapit lang mga... Alam mo, Prof, ang swerte natin dito sa mga featured bikes natin dahil grabe ang online response dito pa lang sa ADV 150 eh. Nung in-unveil ito sa Indonesia, ang dami-dami mga Pinoy riders na nagtatanong, dadalhin ba ito sa Pilipinas? Alam mo, ang swerte-swerte talaga nating mga Filipinos at dinala ng Honda itong bike na to to our country. Makes you feel super proud. Prof, pwede bang awat muna tayo dyan sa mga pagkaka-millennial mo? Baka mahawa pa ako eh. Pag-usapan na lang natin ang specs ng mga motor natin. Okay. Umpisaan natin dito sa ating ADV 150. Ito ang bunsong kapatid ng XADV 750cc off-road scooter ng Honda. Malaki yun. Pero pansinin mo, pareho ang dating nila, pareho ang forma, and loaded with features din to. We have a full LED headlight system, naka-LED rin ang taillights and signal lights. Signal light. Tignan nyo ang ating front and rear disc brakes. Look at that. Both equipped with ABS. At ito ang mahalaga, mataba ang ating off-road oriented tires. Dual sport. 13 inches sa likod at 14 inches dito sa harap. Look. Tingnan mo yung windshield. Adjustable. Kung gusto mo ng less wind, nakataas. Kung gusto mo more wind, nakababa. Ang galing, di ba? Panalo! At meron tayong full digital instrument cluster. We have practical features like Ayun. 12-volt socket dito. Nasa Pwede ka loob. mag-charge ng mga goodies mo. At this particular bike na hiniram natin is loaded with aftermarket goodies. Oo nga, tinitignan ko. Ang dami, ang ganda-ganda. It makes it more beautiful. Look at that. Meron siyang bling dito, may bling dyan, may bling dito sa levers na to. At yung susian, may ternong bling din. Ganda! Keyless to ha. Keyless siya. Pansinin mo ang ating aftermarket pipe. Ganda ng tunog niyan. Ooh, look at this. Meron din siyang bling na functional. Kino-cover yung radiator para hindi siya matamaan pa in case of a crash. Pero hindi lahat tinatago. Tingnan mo yan. Wow. Clear cover ang kanyang air filter. Ngayon lang ako nakita niyan. Nakikita ko yung loob. Ang ganda. Ano ba ang mga stock specs ng bike na to? Oo. Sa stock specs nitong bike na to, 149.3 cubic centimeters single overhead cam single cylinder engine with a maximum power of 14.7 horsepower at 8,500 RPM and a torque of 13.8 Newton meters at 6,500 RPM. And si Honda naglagay siya rito ng tinatawag na ESP, Enhanced Smart Power. Ang ibig sabihin niyan, yung fuel system nito, ang ganda niya ay economy with power. Galing-galing.
Biruin mo, Prof, new release tong bike na to, pero ang dami ng aftermarket parts. Oo nga, ang ganda-ganda niya. At sabi sa akin ng may-ari, lahat itong mga performance parts and accessories na nilagay rito, yung mga bling, galing kay SEC. Sila nagpo-provide ng lahat ng yan and more. SEC. Pero hindi naman magpapatalo ang isang featured bike natin. Dito tayo, dito tayo. Prof, bagay na bagay ito sa mga off-road adventures ng mga millennials. This is the Honda CRF 150L. Pansinin mo ang design nito. This is based on the CRF 250R na isang off-road racing bike ng Honda. Yun yung production bike ng Honda na napakagaling sa competition. Mismo, tiga mo ang dating neto, Prof. Pag-usapan natin ang mga features. Naka 18-21 wheel combination to with long travel, upside-down forks dito sa harap, monoshock sa likod. At pansinin mo, front and rear wavy disc brakes. Oo nga. Meron tayong compact headlight system and taillight with a full digital instrument cluster. Oh, that's nice. Wow, tingnan mo to. I think minodify ng may-ari itong bike na to for off-roading. Tingnan mo to. Napansin ko yung handlebar system niya. Look, may riser. Palit yung handlebar para mas off-road ready. Handle grip. At meron siyang padding dito in case na humampas ka, safe ka pa rin. Ang galing. At para siguradong off-road ready ka talaga, naka-full Navi tires na to. Tignan mo yan. At may added goodies pa. Meron tayong skid plate dito sa harap. Nice! Look, tingnan mo, meron siyang power bank connected to an open pipe muffler para makahinga na mabuti yung 150cc power plant niya. Ang galing! Op. 150cc in stock form. Pero modified ang bike na to to 200cc. 200cc! At dinagayan pa niya ng napakalaking rear sprocket. Okay, I am making an executive decision. Ako gagamit itong bike na to. I want this. Ikaw gumamit itong napakaganda to. Okay? Pwede. Ano pang inaantay natin? Let's ride there! Sorry. Dito ako, dito ka. Uy, ano ba? Dito ka sa left ko. Okay, let's go! Woohoo! Mula Metro Manila, 270 kilometers ang layo ng San Juan, La Union na sinasabing surfing capital of the Philippines. Para sa mga naka-big bikes, pwedeng dumaan sa NLEX, SCTEX at T-Plex. Pero kung small displacement bikes ang gamit, pwede namang dumaan sa MacArthur Highway. Medyo traffic sa ilang bahagi ng Bulacan, pero pagdating sa Pampanga, Tarlac at Pangasinan, enjoy na ang highway. Matapos ang ilang oras, narating din namin ang probinsya ng La Union. First stop namin ang bayan ng Bawang kung saan makikita ang sinasabing pinakaunang grape farm sa Pilipinas. Pau! Dito tayo! Okay, Maganda tara. rito, tingnan mo! Tingnan mo! Lomboy Farms! Uy, dito yata yung nagsiserve ng lomi na may baboy! Tama! Subukan natin! Tingnan natin sa loob! Wow! Mukhang okay dito. Okay dito! Uy! Hi, welcome to Longboy Farms and Udas Cafe. Good afternoon. Hello. Perfect Welcome, stop, perfect rest stop tong place nyo, ma'am. Ang Yes, ganda-ganda ng come on, place come on niyo. in, come on in. Perfect na perfect itong cafe nyo na nadaanan namin dito. It's a perfect rest stop para sa mga riders who are coming out towards La Union. Ano po ba ang specialty of the house and what can people expect pagka nagpahinga sila at nagpalamig dito sa inyong cafe? From the name itself, Uvas Cafe, we wanted to actually promote grape-based products here. So right now we have wine tasting, fresh fruit juices actually, and pastries made out of either grapes or guavos. Kakaiba. Yung grapes, parang pabalik-balik yan, ano? And we saw the big sign outside, Longboy Farms, Grape Farm. Medyo kakaibang isipin na tumutubo pala ang mga ubas dito sa La Union. Can you tell us a little bit about when that began? My dad started it in 1972, so he experimented from 20 cuttings actually from Cebu. He brought them back sa La Union. After 2 years, nagbunga naman siya. Okay. So eventually, the farm grew to about 25 hectares in the mid-80s.
And then in 2014, to cut the story short, we were accredited as an agritourism site. What are some of the other products na nadiskubre nyo na hiyang sa mga grapes that you grow here? I understand, hindi naman lahat ng grapes bagay sa gawing wine. Hindi naman Yes. lahat ng grapes pwedeng gawing sweets or Yes. preserves. Saan nababagay yung variety of grapes na pinapatubo ninyo? Yung variety tayo na meron dito, yung Red Cardinal and the Brazilian Hybrid are what we call two-way varieties. Okay. So we can actually make wines out of them or yung mga jams and jellies natin. Uy, mukhang masarap. Yes. Alright, so I'm looking forward to it. Nandyan sa mga kasama kong grape picker dito. Gusto naming sampulan. So we want to take a little bit of a farm tour and experience some of this great grape picking. Sure. Talagang nag-enjoy ako dito sa grape picking experience na to. When you say, ito po ay isang vineyard or farm area ng mga partner growers niyo, what do you mean by that? Actually, the grape picking activity in Bawang La Union is a community-based agritourism activity. So we're helping the small farmers establish their own names as well in the agritourism activity. That's why we're actually helping them. When tourists come in, people do register to office and then we distribute all the tourists sa mga small farms. Okay, so bale, your family pioneered really the technology of growing the grapes, and many of the people that you've worked with have also sort of come up with their own little Yes. pocket farms, Yes. which you support by bringing tourists Yes, over. yes, of course. During the times naman na hindi season ng grape picking, or siguro there's a time na hindi siguro napipitas lahat ng mga Yeah. grapes, ano nangyayari dyan? We actually help the community by buying the produce and we're converting it to wines or jams and gels for at least makatulong po kami sa community din. Well, tulungan pa natin ang community by picking a few more, tas ipakilo na natin. Go! Ow! Ow! Nasaan ka? Alo! Wala na siya. Promise na naman toast dyan. To a grape ride. To a grape ride and a grape view. A really great view. Matapos kaming magpakabusog sa grapes ni Prof. M, it was time to move on to our main destination. Ang sinasabing surfing capital of the Philippines, San Juan, La Union. Ayon sa mga surfers dito sa LU, the best time to go surfing is between October to March. Kapag pumalo raw kasi ang amihan season, maaasahan ang consistent na pagdating ng mga alon na 2 hanggang 3 metro ang taas, na siyang hinahanap-hanap ng mga batikang surfer. At ibang klase naman talaga ang atmosphere sa beaches ng La Union. Matanda man o bata, people are happy to be here and soak in the surfing vibe. Matapos mag-surf, medyo ginutom naman kami ni Prof. Pinuntahan namin ang isa sa mga pinakasikat na food parks dito sa San Juan. This is none other than the Food Project. This looks like a deep place to stop pagka medyo traveling through La Union at napadpad ang mga riders dito. You're looking for a great place to sort of fill your belly. Mukhang the Food Project is the place to be. Tell us a little bit about saan ba nag-umpisa ang Food Project? Food project started 2017 of May. Okay. So the way we position the business is it's a mix of food and at the same time service. So it's really family oriented. We have a spa, we have a barbershop, we have food all over. So that's how we're positioning Wait. the business. So, ibig sabihin, pwede akong magpagupit bago kumain. While you're waiting to get a haircut, pwede ka muna mag-coffee. Tapos or pwede ako magpa-manicure after eating. if that's your choice, Pwede rin. pwede. Kung yan ang trip mo. Matagal ko nang iniisip. Madumi kasi. Okay, so it looks like very unusual ang mix of services Yes. and the types of food na pwedeng sample na ng mga... Yeah. Welcome back mga kamotor to Ride Mo To. Nandito pa rin tayo sa LU. Teka, dapat kasama ko si Prof dito ah. Nasaan ba yun? Siguro nag-eksperimento. Prof? Prof?
Oh yes! Nandito na tayo! Umabot din tayo! Nasa Kawasaki Buendia tayo para sa California Superbike School Press Conference. That's right, i-announce nila yung 2020 leg ng California Superbike School. Asa taas lahat, yung mga media, yung mga principals ng Kawasaki, ng Wheeltech, tsaka ng organizer. Kaya tayo hindi mag-eksperimento today. Dahil dyan, gusto ko ikwento sa inyo, gusto ko pa-experience sa inyo. Kaya, tara na, sumama na kayo sa akin ngayon din. Umakyat na tayo. Excited na ako. Yung California Superbike School kasi, medyo intimidating yung title niya. Pero we train different riders for sport bikes, road bikes, even adventure bikes, even cruiser. Every rider naman can accelerate, decelerate. Pero yung mahirap na part is how to turn the bikes, especially on high speed. Tinuturo siya step by step yung science of riding, how to brake properly, how to turn properly, and what are the considerations when you're riding. To join California Superbike School, we require at least 1 year riding experience, and then yung bike is at least 150cc and above. I'm inviting everyone to join the 2020 California Superbike School at Clark International Speedway on February 15 and 16. See you there. CSS stands for California Superbike School. So it's a school that focuses on both safety and maximizing the capabilities of your bike. So we're looking at a very, very bright future for CSS, for Wheeltech, and of course for Kawasaki. It's the perfect avenue talaga to fully learn how to ride. Anong nangyari? Boy! Asan yung mga tao dito? Meron dapat press conference itong California Superbike School. Asan na sila? Tapos na po, kanina pa. Nag-uwian na po sila. Nakandahirap pa man din ako pumunta. Galing La Union. Para lang dito. Naiintindihan mo ba? Hindi ako nag-experimento. Para lang dito. Lumalis ka. Ay, nako! Kakainis talaga. Prof, kakaiba talaga ang episode natin this week. Ang dami nating na-experience. Biluin mo, nakakain tayo ng local grapes, we sample different kinds of cuisine, at nakalanghap tayo ng La Union Sea Breeze. Medyo maalat. At nakasample tayo ng 2 sa pinaka-anticipated bikes ngayon. Correct ka dyan! Ika nga ng mga kasama ko mga millennials. On fleek ang ating episode Wow, today. Batang-bata. I-share na lang kaya natin ang ating verdict on these 2 bikes. Okay. Ikaw, dinrive mo yung ADV 150 today. How was it? Tulad nga ng sinabi ko, the ADV 150 is one of those bikes na talagang inaabangan ng mga riders, and now I know why. Ang angas ng dating niya, maporma, talagang Guwapo. built for adventure. But more importantly, it's one of those scooters na minsan-minsan lang ninalabas na komportable sa city ride, sa street riding, at pwede rin pang light off-roading. Nag-combine. Pang all conditions talaga siya with those dual-purpose tires, slightly better suspension when it comes to off-roading. Na-balance niya yung kanyang street capabilities at light off-roading capabilities. Ang Talagang galing. panalong-panalo. Tsaka gwapong-gwapo. Ikaw naman, paano ang experience mo sa CRF 150? Well, you were talking about kanina mga medyo off-roading, light off-roading. Ay, Paolo, yung CRF 150 is made for off-roading. Rocks, boulders, gravel, potholes, gutters, butas, baha, river. Hinga. Masyado ka na-excite, pero nakita ko talagang nag-i-enjoy ka, Prof. Oo, Sa nakita mo ako, off-roading. tapatalong-talong na gano'n. Oo. Ang sarap-sarap niya. The suspension is great. Yung ergonomics, typical of any dirt bike type. Tapos 2118 yung gulong sa... It's made for going anywhere. Pero, pag ginamit mo siya sa city, masarap siya, matipid. Tsaka I have to say, maangas talaga yung dating ng CRF 150. Poging-pogi Pogi-pogi din. talaga. Thank you. O, paano? Hanggang dito na lang ang ating episode. Ay, wait. Di ba, nag-grapes tayo today? Oho. Ang iniisip ko, what if ibang fruits naman? Ibang fruits? Mm-mm. Mahilig ka ba sa strawberries? Uy, yun! Maganda yun. Matagal na ako din sa strawberries. Pero, ang tanong ko, saan tayo makakahanap ng strawberries? Dito, malapit sa La Union. Parang meron ako naiisip na pwedeng puntahan for strawberries na hindi masyadong malayo. Diba? alam mo. Sasakay tayo. Tutuloy tayo. Aakyat tayo ng banda north ba bundok. tayo? Medyo north. Medyo north tayo. Aakyat tayo ng bundok. Tapos, Parang alam dun ko sa yan. malamig. Parang alam ko yan. Masarap talaga yan. Woo! This program is brought to you by Honda, Kawasaki, Suzuki, and Yamaha.